Tayo pong mga tao ay meron pong iba't ibang lengguwahe ng pagmamahal. Ibig sabihin, iba-iba po yung ating pamamaraan ng pagpapahayag natin ng ating pag-ibig sa ating kapwa-tao. Isa daw po dito ay ang quality time. Ito po yung binibigay natin sa mga taong mahilig magkwento. Pinapakinggan natin sila, sinasayang po natin yung ating panahon para samahan sila. Pangalawa ay yung tinatawag nilang acts of service. Kung mahal mo yung tao, paglilingkuran mo. Yung tipong, ako na yung magtitimpla ng kape mo, ipaghuhugas na kita ng baso, ako na ang maglilinis sa loob ng bahay. Acts of service. Pangatlo ay giving gifts. Kapag anniversary, kapag birthday, o kaya mga special occasions, binibigyan po natin ng regalo. Chocolate, flowers, at iba pa. Pang-apat ay words of affirmation. Ito naman po yung sinasabi natin sa mga tao na nakapagbibigay ng kapayapaan o kasiyahan sa kanilang kalooban. Halimbawa ay, napakagwapo mo ngayon, napakaganda mo ngayon, ang sarap ng pagkakaluto mo kanina, ang ganda ng pagsasalita mo kanina, napakaayos ng ating bahay. Kapag sinasabuhan po natin sila ng words of affirmation, ibig sabihin ay nakikita po natin ang kanilang halaga. At panglima ay physical touch. Ito naman po yung mga nag-holding hands, yung tatay tinatapik yung likod ng anak, kaya mo yan, matatapos mo din yan, no? Physical touch. At pang-anim, ito naman po yung prayers. Kung mahal mo yung isang tao, isinasama mo sa dasal. You pray for that person. Sabi po nila, the best expression of love is praying for that person. Hindi mo siya kinakalimutan sa iyong panalangin sa Diyos. Ano po ba ang iyong love language? Ano po ba ang iyong pamamaraan ng pagpapahayag ng pag-ibig sa inyong kapwa-tao? Pero dahil tayo po ay nasa larangan ng pananampalataya, mahalaga ding tanungin, ano kaya ang love language ng Diyos? Ano kaya ang pamamaraan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa atin? Narinig po natin sa ating banal na ebanghelyo na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Kung sino man ang nagmamahal sa Diyos, kung sino man ang umiibig kay Jesus, ay marunong tumalima at sumunod sa Kanyang kautusan. Kung kanina po sabi natin, merong words of affirmation, merong physical touch, merong praying, or giving gifts, ang ating Panginoon, ang lingwahe ng kanyang pagmamahal ay pagsunod at pagtalima sa kalooban at kautusan ng Diyos. Kung babalikan po natin ang kanyang buhay, hindi po ba't yun po ang kanyang pinakita sa krus? Kahit pa ang kalooban ng Diyos, ang ibig sabihin nito ay kamatayan niya sa krus, tumalima at sumunod pa rin po siya. At yun din po yung lingwaheng nais po niyang gawin po natin sa Kanya. Kung sino man ang umiibig sa Kanya, ay sumusunod sa Kanyang kautusan. Kaya ang tanong ko po, talaga bang mahal po natin ang Diyos? At kung mahal natin ang Diyos, dapat sumusunod tayo sa Kanyang mga kautusan at kalooban. Obedience is the highest form of love, because this is the love language of Jesus. Nakakalungkot po kung minsan, marami po sa atin ang nagsasabing, I love you Lord, mahal na mahal ko ang Panginoon, palagi akong nagsisimba. Pero pagkatapos naman po ng banal na misa, baliktad naman po yung kanilang pinapakita. Narinig sa pare ang tungkol sa pagpapatawad, pero 2 dekada na hindi ka pa rin nakapagpapatawad.
Sasabihin natin, Father, ang lalim po kasi ng sugat. Kung hindi po natin magawang mapatawad ngayon, sana man lamang sinisimulan nating ipagdasal o kinukonsiderang patawarin yung tao na ito. Narinig natin na mamuhay sa katotohanan, pero pagkatapos ito, tayong unang nakikipagkismisan o kaya'y nagkakalat ng maling impormasyon. Narinig natin, igalang mo ang iyong magulang, pero pagkatapos nito, hindi mo man lamang kayang mapaglingkuran ang iyong magulang sa loob ng bahay. Hindi ka naguhugas, hindi ka tumutulong sa gawaing bahay. My dear brothers and sisters, our gospel is loud and clear. Our gospel invites us to translate our faith, to concretize our faith, to concretize our love for God into acts of obedience. Kung mahal natin ang Diyos, kung iniibig natin si Jesus, sana'y marunong tayong tumalima at sumunod sa Kanyang kautusan. Amen.